The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord.
delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, without dismay, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, without dismay, delighting the Lord for His goodness. And He is God. Umawis sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maging puran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawis sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Umawis sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maging puran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa galakan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Good morning, Jesus! Magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ang lakas ng boses ko. Magandang umaga po. Magandang, hindi bagay. Magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ay, kamusta naman kayo? Nalaglag. Kamusta naman kayo? Masaya ba kayo? Sasaya kayo mamaya. Ng bonggang-bongga. Dahil may kainan. Sino yung mga birthday ng July? Wow! Mr. Ali pala, Sister Auring. Sino pa? Si Jing, birthday. Sister Judith.
Yung tatlong may sakit. Si Elmer, si Tata, at si Luis. Ha? Pati si Bikay, birthday din ng July. Si Jen nga rin pala, birthday. Ang daming July. Kaya mamaya may kainan tayo. Sa lahat, para yun sa lahat ng mga July celebrants. Kasi ang dami nila eh. Thank you, Lord. Nagpapauna na eh, no? Sino bang kasama niya ng August? Kailangan madami rin kayo. Madami. Okay. O, sige, problema. One at a time. Di nyo nga alam kung buhay pa kayo nun. Talaga? Bagyuhin kayo dyan. Yan, thank you Lord. Okay. Lahat naman tayo, gusto natin, tuwing anniversary nandun tayo. Pero hindi pwede sa lahat ng anniversary nandun tayo. Oo. Hindi lang naman yung gawain yung pumupunta sa anniversary. Madami tayong gawain din. Oo. Minsan pwede, minsan hindi. Oo. Okay, thank you Lord. Basta liligaya ang buhay nyo ngayong araw na to. Okay. Isama natin sa prayer si Brother Mario na nasa, na ngayon, East Ave. Pero hindi po siya, baka akala nila kasi kung napano eh. Nakapila sila dahil dun sa kanyang mata. Oo, kasi hindi na naman siya makakita. Pag mataas yata ang sugar. Pero, ayon dun sa doktor, na pinuntahan ng kapatid ko, pag diabetic ka daw, lang yan, yung iba maaga, yung iba hindi, pero talaga naapektuhan ng mata. Kaya minsan may mga tao na, yahan mo na, okay pa naman ako. Yan po yung nagiging cause ng mga damage sa katawan natin. Yung minsan kasi wala tayong nararamdaman ngayon, kaya okay lang tayo, di ba? Hintayin pa natin. Tama talaga yung Proverbs 20:30, no? Pero sana wag na tayong umabot dun sa Proverbs 20:30. Hindi. Nabasted nga pala yung aming dugo noong una. Kaya sabi ko, bakit ganun? Nagpigil na ako ng mga prito-prito. Biglang tumaas pa ulit. Pero ang nangyari, pinaulit ni Doc. Sabi niya, panigurado, kasi bago ko bigyan ng gamot si Pastor, kasi napakaganda ng kanyang lahat. Actually, si Pastor, super very good ang mga result talaga niya. Pero lang talaga yung sugar niya. Medyo uncontrolled yung sugar niya ngayon. Kaya, ay bakit? Oo. Hindi. Magpakabait ka lang naman talaga. Totoo yun, mga kapatid. Maging mabait lang naman talaga tayo sa pagkain. Maayos din yan. Tapos, sabi ko, yung sugar ko parang lalong tumaas. Tapos, yung aking cholesterol nung 4 months ago ay 213 point something. Konti na lang yan, di ba? Nag-iiwas-iwas talaga ako. Tapos nung kinuha, naging 288. Sabi ko, ba't ganun? Tapos si Pastor na over normal, talagang below siya sa 200 eh. Very normal ang cholesterol niya. Biglang naging 280 something. Sabi ko, sabi ni Doc, naku Sister Ri, isisimbastatin ko yung si Pastor kasi sa kanya sabi niya, 69 na siya, diabetic pa siya. Kaya hindi po pwedeng mataas yung cholesterol niya. Sabing ganun. Paulit natin, panigurado, bago kita bigyan ng gamot. Tapos pinaulit namin. Yung pala, pagka pala yung medyo umano na yung dugo, yung maghapon, yung hindi siya na agad. Kasi kinuhanan kami nung pamangkin ko lahat, yung umaga, napalabas kami, tapos kumain pa kami, mga ganon-ganon. Tapos nung inulit, ang aking sugar ay 5.5.
ano na yon, A1C na yon. Normal siya. Si Pastor mataas talaga A1C kahit ulitin. Pero yung sugar, ay yung cholesterol niya, talagang below 200 pala. Hindi pala mataas. At as ako, ano na lang pala ako, 2 to 11. No? Bumaba ako ng 2 points. Oh, mataas pa rin yun. Mga 11 points. Bumaba siya. Wag prito, sabi ni Doc. Wag kumain ng mga prito-prito, yung mga mamantika. Puro gulay daw at saka gulay at saka fruits. Fruits and veggies mas madami muna. Pero kung diabetic ka, wag ka nang mag-fruits. Veggies ka na lang. Oo. Oh, isda pwede. Avocado, very good yun. Oo. Ewan ko. Sabi. Kailangan pa nating i-verify. Kailangan pa nating i-verify yan. Oo. Hard-boiled egg yan, maganda daw yan. Good cholesterol. Kasi lahat daw sa atin bad eh. Sabi ni asan ang good? Kung lahat daw ng cholesterol bad, nasan ang good? Oh. Sabi lang nila, di syempre kinatuwa natin yun, na pampababa ng bad cholesterol daw ay bulalo. Kung ano man, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Pero, pag bawal, bawal. Ayun nyo, may kinalaman yan sa ating lesson ngayon. Pero bago ang lahat, tayo mag-pray muna. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat sa lahat-lahat po ng mga magagandang bagay na pina-experience po sa amin ngayong linggo na to. Thank you, Lord, for showering our lives with everything good. Salamat po, Lord, sa mga salita nyo na araw-araw po nagbibigay ng kaligayahan sa amin. Nagbibigay ng encouragement, nagbibigay po ng guidance. At sa araw na to, Lord, another lesson na naman po ang aming mapapakinggan. Kayo po ang manguna, magturo sa amin lahat, Lord. Alam ko po na may kakausapin na naman po kayo sa amin sa umagang ito. Take full control, Lord, of this gawain. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid. Nakita ko Sino nga ba nakita ko kanina? Si Sister Sean. From Washington. Parang kagaya ni Sister Trining, na every gising is a blessing. Hindi, oo nga, tama. Oo. Camille, good morning. Ayan, isa pa to si Camille. Na mataas ang mga sugar. Sino Sister Maria Gonzales? Sister Maria Gonzales? Nakakita ko, watching. Good morning, Sister Maria. Brother Johnny Makawili. Pinagbuhatan. Good morning, Brother Johnny. Sister Nora, thank you, Lord po. At magandang umaga sa inyo. Salamat po, Sister Cora. Nora pala, oo. Ano ba yung nakita ko? Ayan, basta magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ay, si Minister Ed pala ay kasama nila Brother Mario, no? O, kamusta naman yung mga nagpaano? Okay. Amen. At good morning sa mga nasa Japan. Sila Sister Noemi, Sister Rose, Sister Marisa, tsaka,
Meron silang isang kasama, yung isang sister natin. Pinsan ni Sister Noemi? Oh. Good morning po kay Brother Ray and Sister Amor Fulgencio. Sino si Sister Lourdes Beleño? Taga saan si Sister Lourdes? Magandang umaga po sa inyo, Sister Lourdes. Rona, good morning at Ali. Oo nga kahapon at meron daw tayong bisita kahapon na foreigner. Umagos daw ang dugo dito, bebe, kahapon. Nag-nosebleed sila. Sister Gina, Brother Romel and Bell sa Japan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, Pichi. Pamangkin ni Sister Rita. Oo. Taga Jensan? Hindi nabanggit. Hello, Sister Maria. Thank you, Lord po. At nakasama namin kayo. O, tignan mo, si Sister Eileen sumagot. Si Sister Eileen ba, nag-stop na yung dialysis? Pwede pala yun, Oo. Alam mo, si Sister Eileen, grabe tong nito. Ang pag-asa niya ang Diyos lagi, Tapos grabe yung mga milagro niya. Kasi, dinadialysis siya. Naputulan na nga ng paa Oo, pero nag-normal yung sugar niya. Tapos, hindi na siya dinadialysis. Oo. Galing, no? Taga pinagbuhatan, si Sister Eileen, dito nag-a-absent. Pero tignan mo, ang kinakain niya, bihira lang akong mag-rice. Ang carbs daw niya, saging na saba, kamote, white corn. Parang bawal lahat yun. No? Oo nga. Si Sister Josie Nacional, ang lakas ng maglakad ngayon. Oo. Carbs lang. Minsan nakikita ko siya, ba't ngayon kumakain ka niya? Sabi niya pa, minsan-minsan. Oo. Carbs. Sabi, mamaya, anong kakainin natin? Carbs. Ang dialysis lang daw niya ay for 3 months and 17 days lang siyang nag-dialysis. Iba kasi talaga yung si Lord lang ang pag-asa mo, no? Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Okay, dako na po tayo sa ating memory verse of the week. Ang ating memory verse of the week. But no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servants and give them victory. The Lord has spoken. Grabe yung memory verse mo, Jami, No weapon formed against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me. The Lord is with me. Weapon formed against me by my enemies will prosper. The Lord is with me. No matter what's happening in the world around you, keep standing. Keep praying, keep believing, for the that is in me, than he that is in the... Kanta ko, hindi ko matandaan no? No weapon formed against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me. The Lord is with me. No weapon formed against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me. The Lord is with me. No matter what's happening in the world around you, keep praying, keep believing, for the Lord that is in me, than he that is in the world. Yun pala. Sa Tagalog, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa'yo, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa'yo.
ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Okay. Yan po kasi ay merong kinalaman sa ating lesson sa araw na to. Nasa Hebrews 11 pa rin tayo, nasa verse 30 na po tayo. Sabi rito, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang pader ng Jericho matapos nilang ligirin ito ng 7 araw. Sabi, mga kapatid, ano? Alam nyo ba, sa between verses 29 to 30, ay merong 40 years na gap ng Hebrews 11. Yung verse 29 hanggang 30, may 40 years na gap. Baka yung nagtataka kung bakit wala man lang nailagay sa Hebrews 11 dun sa 40 years between ng verses 29 hanggang 30. 29 kasi panahon ni Moses, di ba? Tapos itong 30, panahon na ni Joshua at saka ni Caleb. Pero walang parang pag tinignan mo, wala bang nakita ang Diyos na fit for Hebrews 11 dun sa 40 years na yon? O mamaya, Beb. Maano natin yun. So, yon. Ano nga ulit sinasabi ko? Yun, ba't wala? Oo. Parang, di ba, hindi ka ba, pagka parang, wala kayang mga events tungkol sa faith nila na worthy of Hebrews 11? Pag tinignan mo, di ba? Alam nyo kung bakit? Nung nireject kasi ng mga Israelita yung God's offer of the promised land, hindi nila to tinake by faith. Hindi nila tinake by faith. Yung iba, sa takot siguro na hindi sila magsasucceed o makakarating man lang sa promised land. Alam nyo ba mga kapatid, kinondemn ni Lord yung generation na yun except for Joshua and Caleb. Ito ay nasa Numbers, tignan natin ha, 32, 10 to 13. Tignan ninyo ha, basahin natin. Numbers 32, 10 to 13. Wait lang. Walang natira doon. Ano ang nagawa nila, no? Para lipulin sila ng Diyos. Numbers 32, 10 to 13. The Lord became angry that day and made the promise, I swear that because they did not remain loyal to me, none of the 20 years old or older who came out of Egypt will enter the land that I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Basahin nga natin sa Tagalog. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh. Kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas, ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Walang ang nakarating doon. Talaga, namatay. Liban kay Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ng Seniseo at kay Josue na anak ni Nun. Sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh. Kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Mga kapatid. Oo. So pag tinignan mo nga naman, napakahaba nun. 40 years. Pero wala man lang nabanggit. Walang na-record na worthy dito sa chapter ng faith, yung mga Israelita for 40 years na yon. Alam nyo mga kapatid, napakarami rin namang mga tao, napakarami rin mga Kristiyano
na dumadaan ang araw nila sa mundo na hindi na-exercise ang pananampalataya. Hindi po ito yung hindi natin pinag-uusapan dito yung niligtas. Kasi ligtas na tayo eh. Pero, niligtas tayo ng Diyos. Ano ang ginagawa mo sa pananampalataya mo? Kasi parang ang nangyayari, surviving lang as Christians, waiting for heaven. Mapupunta ka pa rin naman sa langit. Pero, ano ang worthy of being recorded about your faith? Madaming ganyan. Parang surviving lang kasi gusto lang makarating sa langit. Makarating pa naman tayo sa langit. Niligtas nga tayo ng Diyos. Nakikinig tayo. Pero alam nyo yun, marami kasing mga tao, hinihintay lang yung reward sa langit. Sa langit. Pero alam nyo po ba, without exercising our faith, habang nandito tayo sa mundo, hindi mo na experience at hindi mo na enjoy yung mga reward na nandito ka pa lang sa lupa ay natatamasa mo na. Alam nyo, number 1 dyan is your joy, mga kapatid. Bakit ka laging mukhang matanda? Bakit ka laging busangot? Bakit ka laging, ba't ang dami mong kunot sa noo? Hindi mo na-enjoy yung benefit of exercising your faith while you are here on earth. Minsan, ang pananampalataya natin, lumalakas lamang pag naririnig natin yung sharing ng ibang tao. Nakakalakas yun, totoo yun. Kaya nga may sharing portion tayo eh. Kasi, na-encourage ako doon. But what about your own faith? Kailan ka huling na-encourage because na-exercise mo yung faith mo, yung sarili mong pananampalataya, hindi ka sumaya dahil sa narinig mo sa iba. Iba kasi yung ikaw mismo naka-experience eh. Kaya maraming mga Kristiyano nabubuhay ng talunan kasi walang reference. Pag dumating sa kanya yung ganong pagsubok, wala siyang reference, wala siyang babalikan. Bakit? Nung dumating sa'yo yung ganyang pagsubok, wala ka rin namang ginawa eh. Hindi mo naman in-exercise yung faith mo eh. Kaya wala kang babalikan na pamamaraan ng Diyos kung paano kanya ililigtas doon. Kaya nga nangangailangan ka pang, ipag-pray mo naman ako. Hindi masama yun. Don't get me wrong mga kapatid, na ipag-pray mo ako. Pero, wala ka bang moment na, ay kaya yan. Ikaw mismo magpe-pray para sa sarili mo at minsan, hindi ko sinasabing hindi mo na kailangan yung panalangin ng ibang tao. Kung hindi, ikaw pa lang ang nanalangin, solved ka na, okay ka na, alam mo na sasagutin ka ng Diyos. Ba't ganun? Kasi ginawa na sa akin ni Lord dati yun. Dati nga, mas malala pa eh, kumpara mo dito. Saan ang pagkukumparahan mo kung di ka nag-exercise ng faith mo? So wag po tayong masali doon sa mga na kontento na lang. Alam niyo, sabi ni Spurgeon, mga kapatid, sabi niya, I would rather go to heaven and have God rebuke me for messing up. Sabi niya, than to go, get there, and have God say, you play it safe. Oo nga naman, no? Mga kapatid, pag tinanong ka, ano bang ginawa mo? Parang yung sa coins, ibinaon ko po para pag yun, gano'n ng mga taong niligtas ng Diyos, pero permis lang. Hindi ine-exercise yung faith niya. Ibinaon lang. Hintayin niya ngayon na dumating yung kanyang amo, hintayin lang niya kunin na siya ni Lord. Tsaka niya ngayon nuhukayin yun. Sayang naman, lupa ang nakinabang. Hindi ba, mga kapatid? So, ang galing niya, no? Sabi niya, I would rather go to heaven and have God rebuke me for messing up. Kahit na nagkasala, sabi niya, than to get there and have God say, you played it safe. Sure enough, you made it to heaven, but did nothing in your life
through faith. Yun. Kaya pag tinignan ang buhay mo bilang Kristiyano, walang ma-encourage sa'yo. Wala. Ano bang sinishare nito? Ano bang nangyari sa buhay nitong Kristiyano na to na pwede kong magaya? Wala. Kaya pag kinuha ka ni Lord kaagad, ano ang pag-uusapan? Alam mo, lagi naming yung pag kami namamatay, pag ako kaya namatay, ano kaya sasabihin dyan? Alam mo, kaya pala sabi, teach us to number our days so that we may become wise. Kasi pagka mayroong mga patay, may isip mo na ko, kailangan talaga ba magpakabait ako? Pagka mamaya kung ako naman, pinagchichismisan na ako, patay na ako, pinagchichismisan pa ako. Patay na ako, minamurder pa ako ng paulit-ulit dahil sa mga sinasabi ng mga tao. Yun. Mga kapatid, by faith, mag-desire ka to be used by God habang buhay ka. Para kahit napatay ka na, nangungusap ka pa din. Nagsasalita ka pa rin kahit nasa hukay ka na. Totoo, yung mga pinag-uusapan nating mga tao, patay na sila lahat eh. Pero nangungusap pa rin ang buhay nila hanggang ngayon sa atin. So ano pa yung maano natin dito sa mga Israelita sa panahon ni Joshua. Dito pinakita nila that through faith, they did not modify God's plan. Kasi binigyan sila ng Diyos ng very specific plans for conquering the city of Jericho. Sabi niya, mauna ang mga pare, tagadala ng arko. Hindi ba? Tapos, kumuha ng 7 priest to carry the trumpets. Tapos, get all the men of war to follow. Ang ginawa nila, sa 6 na araw, umikot sila ng 1 beses. Every day, once a day. Sa 7th day, 7 beses silang umikot. Di ba? At pagka dating ng ika-7, sabay-sabay na silang sisigaw. Tapos, babasagin yung trumpet muna. Basahin natin. Ito ay nasa sigaw. Masyadong specific po ang sabi sa kanila. Basahin natin Joshua 6, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Joshua 6. Okay? Sabi, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang wag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ng lahat. Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dali ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dala ng trumpeta. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang mga sandatahang lalaki. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad nga sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trumpeta at habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito. Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal, kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantalang walang tigil ang tunog ng mga trumpeta.
Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man, hanggat hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa paghihip ng dala nilang trumpeta. Pakinggan natin mabuti mga kapatid ha. Kaya kahit mahaba to, binabasa ko po sa atin. Muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal. Samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip ng mga trumpeta. Nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2nd araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7th araw, bumangon sila ng magbubukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7th libot, hinipan ng mga pari ang mga trumpeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkakapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan lamang para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Gandun lang muna tayo mga kapatid. Okay? So makikita po natin dito, ginawa lamang nila kung ano ang sinabi ni Yahweh. Hindi nila minodify. Pag sinabi mong modify, hindi binago eh. Ang modify, ang ibig pong sabihin nito ay make partial or minor changes. Okay? Ano nga ang Tagalog? Parang walang dagdag bawas. Pag minodify mo, binago nga, no? Oo nga, binago nga. So, sabi ni Lord sa kanila, go to the city, march around the walls 1 time. Sabi, huwag kayong sisigaw. Sabi, hanggat di ko sinasabi. Huwag niyong iboblow yung trumpets hanggat di ko sinasabi. Huwag niyong aawayin kahit sino doon. March around the walls. So sabi ni Lord sa kanila, everyday gawin yon. Lahat ng sinabi ng Diyos sa kanila, yun lang ang ginawa. Pinalo nila ang instruction ng Diyos exactly what God said. Napaka-importante po nung exactly what God had told them. They obeyed completely. Completely. Because faith, dapat ang faith does not change God's plan. Kasi alam mo mga kapatid, ngayong mga panahon na to, napakadali ng baguhin ang plano ng Diyos. Sa mga panahon na to, ang mga tao ngayon are so arrogant enough to think na parang they can come up with a better idea than the Lord. Madami ng mga taong ganun. Minsan tayo rin naman binabago natin. We modify and change God's plan to suit ours. Ganon palagi ang ginagawa natin. Para bang fini-figure out nila, palagay ko hindi naman ganun ang sinabi ni Lord. Laging ganyan. Pagka may tatamaan sa atin,
Palagay ko naman, hindi naman ganun yun. Ano yan, word for word? Dapat iti-take mo yung, yung salita ng Diyos. Di ba? Hindi kasi makapaniwala ang mga tao, ang tawag po dito ay no faith crowd. Maraming mga no faith crowd ngayon, hindi po sila makapaniwala at hindi sila believe sa Diyos. Kaya binabago nila ang plano ng Diyos. Hindi po sila makapaniwala na may mga tao na napakasama, tas kayang baguhin ng Diyos ito para magamit niya. Hindi makapaniwala. Ngayon nga, di ba, sabi nung iba, palagay ko naman, hindi naman siguro sinabi na si Jesus lamang ang way papunta sa langit. Kaya nagdadagdag ang mga tao. Mas mabuti na yun, sabi nung iba, di ba? Naririnig ko ito nung una pa, mas mabuti na yun. May backup ka, pwera kay Jesus. Para pag emergency, busy si Jesus, may iba ka pang pwedeng tawagan. May reserve God. Ano yun, mga kapatid? Di ba? Naririnig ko kaya yan dati. Kaya, kung sino-sino ang tinatawag, minsan nga, hinuhuli pa nga nila si Jesus eh. Kasi baka daw mas malakas yung mas malakas daw yung nanay, mas malakas yung tatay, di ba? Anak lang naman yan, baka mas malakas yung nanay. So punta muna tayo sa nanay, ganon. So binabago po natin, mga kapatid. Minomodify po natin. Ngayon alam nyo kung ano pong nakita ko na minodify po natin. Huwag na natin gawin pong dahilan ang pandemic. Sabi kasi ng Hebrews 10:25, do not give up the habit of meeting together. Sasabihin na, palagay ko naman naintindihan na ni Lord yun. Kasi COVID. Wala na nga ang COVID, di pa rin kayo nagpapa-prayer meeting sa mga bahay eh. Alam mo, nagtataka ako. Bakit po hindi na tayo nagpa-prayer meeting sa bahay? Samantalang napakaliwanag ng sinasabi sa Hebrews 10:25, do not give up the habit of meeting together. Hindi po yung together online, kung hindi together ng face-to-face. There was a time na may Sunday ang mga churches, Sunday morning, noon, and evening. May midweek Bible studies. Hindi ba? Tapos may mga prayer meetings every day. What happened? Ano na po ang nangyari? Yung marami ngayong Christians na kontento na lang po online. Walang problema kasi nakakarinig kayo ng Word of God. Pero may problema kung nag-go-online kayo tapos hindi po kayo uma-attend ng fellowship. Kasi ang sabi ng Hebrews 10:25, do not give up. Sabi niya, assemble. Then assemble. Huwag nating babaguhin, mga kapatid. Marami po tayong binabago, minamodify. Ginagawa rin natin yan sa tithing. Anong sabi ng Malakay 3:10? Bring the full amount. Naintindihan naman ni Lord yun. Kasi kailangan kong bayaran yung credit card ko. Binigay ko naman yung kalahati eh. Sabi niya, bring the full amount of your tithes to the temple. Minsan, kung saan natin nilalagay, yung 50% ng tithes natin, binibigay natin sa charity. Yung 50% binibigay natin sa church. Sabi niya, full amount. Tapos, to the temple. Marami tayong binabago nang hindi po natin namamalayan, mga kapatid. We do it also with witnessing. Nung unang panahon talaga house to house. Ngayon, you're not welcoming us to your house anymore. Mga kapatid, tapos na tinapos na nga ni Lord yung COVID. Ba't di pa tayo nagpapa-prayer meeting? Pagka po binabago natin kung ano ang salita ng Diyos, nakakasali po tayo dun sa no faith crowd. We also do it with preaching. Nung unang panahon, maraming mga preachers na talagang on fire pag nagtuturo at wala silang ibang word ng keme. Ano yun?
Oo. Wala silang pakialam. Yun ba yun? Kaya may masagasaan o magustuhan sila nung mga pinipreach nila. Preach sila ng preach. Kaya lang, sabi ng mga no-faith crowd, hindi na po pwede ngayon yung ganyan. Kasi matatalino na yung mga tao, hindi na ubra yung mga pamamaraan na ganyan. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng proliferation of pastors. When you say proliferation, dumami ng wala, hindi mo na mapigil. Tapos, ang nangyayari, basta maganda lang magsalita, pinagsasalita na. Wala na, kahit wala ng conviction, okay lang yun, sabi ng mga no-faith crowd. Actually, we even modify the Bible. Madami na rin ngayon ng mga churches na pumapayag. Nalihis na. Mga kapatid, pag sinabi po ng Bible na ang nilalang lang niya, babae at lalaki, kay may umatid o wala na dun sa church mo, manindigan ka sa salita ng Diyos. Kung bakit, sabi niyo, minamodify ang Bible. If you belong to that community, tatalunin ka minsan noon sa mga ba't hindi ba ako nilalang ng Diyos? Sabi niya, babae at lalaki lang. So, wag nating i-modify ang salita ng Diyos para lang po to suit yung mga plano ng ibang tao. Yun na po kasi yung nangyayari ngayon. Alam niyo po ba kung bakit minsan madaming tao sa ganong church? Kasi nakukuha nila yung mga no-faith crowd. At napakarami noon, mga kapatid. Kaya ang daming uma-attend. Ang daming uma-attend. Ang sabi ng Diyos, yung mga babae, pagka uma-attend, maging disente sa pananamit. Anong nangyayari? Minsan nga nagla-love offering, kitang-kita yung pusod. Tapos kumakanta ng pasasalamat mula sa pusong nandun ako. You cannot judge the book by its cover. But por Diyos por Santo, kumakanta ka ng papuri sa Diyos, tapos kitang-kita yung pusod mo, bakat na bakat ang lahat. Ay, mula. Ang kanta na daw, pasasalamat mula sa pusod na lumalabas. Nakita niyo po ba, mga kapatid? Hindi po tayo dito, hindi tayo, ang KJ naman ng church na yan. Iyon po talaga. Huwag tayong mag-modify. Mga kapatid, sabi nung iba, Sister Ria, napakahigpit. Umaatin ka ng church, nakabakatan lahat ng dapat na hindi bumabakat. Ako nga, kahit kababae kong tao, pag meron akong nakitang gano'n na umaatin sa church, napapatingin ako. Paano na kaya yung mga lalaki? Sasabihin na kay Lord na sila, naku, mga kapatid, kahit nakilod ang mga lalaki pa rin yan. Kaya tulungan natin silang wag magkasala. Tapos sasabihin nung iba, may dami po nating nalalaman. Para lamang po isut yung ating So, wag mga kapatid do not modify God's plan because faith obeys God's plan. It doesn't modify it, it obeys God's plan. Pangalawa, na matututunan natin, faith does not complain. Naririnig po ba natin? Faith does not complain. Kung merong isang bagay na yung children of Israel, during the time of Moses, if there is a quality that they are noted for, what is it? Complaining and murmuring. Alam niyo po ba, mga kapatid, na nilipol sila ng Diyos dahil doon? Kaya wag po tayong papakaingat po tayo na sinasabi nating mabait ang Diyos para nag-complain lang, para nag-murmur lang. Mga Israelita, umikot na ng umikot ng walang for 40 years, mamamatay lang din pala. Ganon ang ginagawa sa atin. Papatayin ka unti-unti ng murmuring and complaining, mga kapatid.
Ano minumurmur nila? They complain about the food they ate. They complain about the leadership they were under. They complain about the dangers they face na akala mo, pinababayaan sila ng Diyos. They complained about the difficulties they experience. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang nagpapaglow sa mukha natin ay yung mga trials na dinadaanan natin? Kasi pag pinatagumpay natin sila, ibang klaseng glow ang binibigay nun sa'yo. Yung po yung glow of victory. Saan ka mananagumpay? Kung iwas ka ng iwas sa dapat mong pagtagumpayan, mga kapatid. So, they were complainers. God was willing to kill them, all of them on the spot, because they were complainers. Naku, mga kapatid. Pero, sa binasa ba natin, sa panahon ni Joshua, dito sa binasa, kaya nga sabi ko sa inyo pakinggan nyo yung pinabasa ko kanina. Kayo po ba'y nakarinig doon ng record of complaint? Not that they have nothing to complain, ha? They have all the reason to complain. Kasi mukha silang ing-ing. Sa totoo lang, mandirigma, tapos walang sandata, iikot lang, tapos habang umiikot, walang sisigaw. Trumpeta lang. Hindi niyo po ba nai-imagine na sa ibabaw ng wall na yon, pinagtatawanan na sila ng mga mandirigma ng Jericho? Dahil pambihirang mga magagaling na mandirigma to, walang ginawa kundi umikot na umikot, magmarcha lang nagmagmarcha. At hindi po madali yun. Maagang maaga babangon na. Tapos iikot lang. Tapos wala na. Tapos hintay sila ulit bukas. Hindi ba yun nakakatawa, mga kapatid? Pero there were no records at all of anyone complaining. Wala. Wala, mga kapatid. Napakakahiya talaga yon. At alam nyo ba, napakadelikado nung magmarcha ka lang doon nang wala kang ginagawa. Nang wala, papanain ka nung mga nandun sa ibabaw. Pero sumunod pa rin sila, mga kapatid. And grabe yung pasensya nila. Grabe yung pasensya nila. Hindi madali yun 7 araw. Tapos, ang pinakaano pa doon, sa 7 araw, pang 7th day, kung kailan pagod na sila dahil araw-araw ginagawa nila yun Yung pinakapagod na araw nila, 7 beses pa silang pinaikot. 7 beses, mga kapatid. Napakaraming opportunity to complain and murmur. But no one did. As far as the Bible is concerned, wala po. Wala talaga. Hindi ba napaka-powerful nun? Hindi ba? That faith, their faith did not murmur or complain. Kaya, mga kapatid, sa pamamagitan ng binasa natin, ang taong mareklamo ay taong walang pananampalataya, pinag-uusapan natin. Ang taong mareklamo ay walang pananampalataya because faith does not complain. Faith does not complain. So if you are a complainer and a murmurer, you are a person of no faith. You belong to the no crowd faith. No faith crowd. Baligtad. No faith crowd. Okay. So, una, faith doesn't modify or change God's plan. Pangalawa, faith does not complain. Ang susunod, faith does not take matters into its own hands. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Ikot lang, walang sisigaw, walang gagamit ng sandata, ha? Tapos, habang umiikot, walang maingay. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang pagkakaguho ng Jericho, according to history, ang kapal po
ng Jericho kasi sinaraduhan na sila eh. Pagka sinaraduhan ka ng muog na ang lapad ay 2 chariots side by side ang makakatakbo sa ibabaw niyan. Ang Intramuros ba may ganon? Di pa kasi ko nakapunta eh. Di ba merong pinapasyalan sa Intramuros? Maliit lang yun, di ba? Pero ito, ang Jericho, ay 2 chariots. Nung panahon na yon, ang isang chariot, parang kasya ang 2 tao. No? Sa mga napapanood natin, ha? Tricycle ang lapad ng chariots. O, 2 ganun. O, 2 tricycle, kayang tumakbo sa ibabaw ng walls of Jericho. Ganun po siya lapad at kakapal. Alam nyo ba, according to archaeologists, wala po silang makitang remnants or ng na bato ng walls of Jericho. Yung ganun kakapal, sayang di ko na pag-aralan kung gaano kalawak. Oo, hindi ko na pag-aralan kung gaano. Ang nakita ko lang kung gaano siya kakapal. Alam niyo po ba, nung 7 araw, sabay-sabay silang sumigaw, napulbos. According to archaeologists, napulbos. Kaya wala silang makitang mga tira-tira ng walls of Jericho. Di ba kayo namamangha sa kayang gawin ng pagsunod sa Diyos? Ganon kakapal na walls, mapupulbos. Tapos, napulbos siya, hindi sa gumamit ng kanyon. Alam niyo po ba na yun ang gustong-gustong trabahuhin ng Diyos? Ang tawag po doon ay ground zero. Wala kang makitang bakas ng kakayahan ng tao para magawa yun. May mga ganun tayo sa buhay natin. May mga ground zero tayo na kahit na sabihin ng ibang taong, yan na lang lagi sinasabi mo, pero babalik-balikan mo siya. Bakit? Kasi wala kang makitang bakas ng kamay ng tao na natulong kaya nangyari yung bagay na yun. Yung sa tatay ko, wala kaming makitang bakas ng kamay ng tao sa ginawa niya sa kanya. Kasi lumapit kami kung kani-kaninong may impluensya para mailabas siya. Pero hindi nangyari yun, mga kapatid. Kaya every time, nababalikan namin yung pangyayari na yun, puro kamay ng Diyos ang nakikita namin. Kay Brother Mon, wala kang makitang bakas ng kamay ng tao o kakayahan ng tao sa kanyang sitwasyon. Patay na yan eh. Umiyak nga kaming 2 ni Sister Jo. Naglalakad nga ako, naglalakad ako ng time na yun eh. Nung tumawag sila, kahit na parang mukha na akong siraulo, napataas talaga yung kamay ko nung oras na yun. Si Kadyo, grabe yung ngalngal nung time na yun. Pero, ayan siya oh. Tapos ang taba na ngayon. Ang bilis nang mag-drive ulit ngayon. Yun yung mga pwede nating balikan na wala kang makitang kamay ng tao o kakayahan ng tao. Kaya nangyari yun. Ganun pa po yung dito. Hindi po nila kailangang gumamit ng drill doon sa walls of Jericho. Hindi nila kailangang gumamit ng kanyon. Walang like a wrecking ball. Walang wrecking ball. Alam niyo ba yung wrecking ball? Yung wrecking ball na yon, malaki yon na pagka tumamang ganun, bug, wasak yung tatamaan nun. Walang ganun. Wala ring dynamite nung time na yon. They just walk around, mga kapatid. Alam niyo po ba kung gaano ka-effective yung pagba-blackout ng Jericho na yon? Ibang klase, pero it fell down flat. Ang ibig sabihin ng word flat means to dust. Abo. Grabe. Pagka i-picture nyo.
Sa mga panahon na yun, kailangan kang gumamit ng mga dinamita. Yung mga, napapanood nyo ba yung mga building o mga bridges na kailangan nilang wasakin? Wala pa. Hindi, ibig ko sabihin, sa mga panahon na yun, kailangan mong gumamit ng dinamita para mapulbos. Di ba nga, yung mga ginagamitan nga ng dinamita, may mga buo-buo pa rin natitira? Pero nung time na yun, wala. Wala, mga kapatid. They cannot find a trace of the materials that composed the wall. Ibang klase yun. Milagro yun, mga kapatid. Walang matirang talagang napulbos siya. Talagang napulbos siya, mga kapatid. Sabi ng mga archaeologists, it was completely disintegrated. Ganun daw po siya. So, napakarami rin naman pong ways to apply itong walls of Jericho na to. Tayo rin naman, mga kapatid, may mga tao na ang kanilang mga puso ay parang walls of Jericho. Napakahirap i-penetrate. Di ba? Ilan po tayo sa mga kamag-anak natin na kulang na lang, awayin natin para lang madala natin sa gawain. Pero hindi nangyayari. Di ba? Minsan naman, ginagawan mo na ng pamamaraan na magaganda, hindi yung negative, di ba? Iba kasi tinatakot na eh. Bala ka, pag namatay ka, diretso ka sa impyerno pag di ka sumama sa akin ngayon. Di ba tinatakot? Yung iba naman, gumagawa ng paraan. Ay, ibibili kita ng pag sumama ka sa akin. Di ba nangihingi ka ng iPad? O, ibibili kita sa isang kondisyon. Namumuhunan, tama. Marami sa atin, namumuhunan ngayon para madala natin sila kay Lord. But sometimes, in vain yung mga effort natin. Ganon din po yan minsan, no? Yung puso may mga tao talaga na matigas ang puso. Pero, sino ba sa ating mga manggagawa na sobrang tigas ang puso, pero, sabi nga nung kanta ni Sister Tess, isang pitik lang, Sister Sally? Nabuwal ako, yon. Isang pitik lang, nabuwal ako. Sino yung matigas ang puso sa atin? Kasi ako parang hindi naman matigas ang puso ko nung tinawag ako ni Lord eh. Hindi, ibig ko sabihin hindi matigas ang puso ko. Hindi ako yung kailangan pang ipitpitin, parang suko na. Sino sa atin yung ganun? Si Kuya Ernie, ikaw? Matigas sa ulo mo? Matigas talaga ulo mo, no? Ever since, no? Kaya nga wala ng buhok, pero buo pa rin, no? Nalaglag ka na nga, eh. Paang, bumigay, pero yung ulo, hindi. Sino pa, mga kapatid? Yung parang yung puso mo parang walls of Jericho na hindi kayang buwagin. Pero sabi nga nung kanta, isang pitik lang, nabuwal ako. Nabuwal ako. Ganyan din po tayo. Pag meron tayong mga pinupuntahan na minsan, parang wala namang nangyayari dito sa pinipreachan ko na to. Huwag po tayong magsasawa. There will come a time na sasabihin lang ng Diyos, ikutan mo ng 7 beses yan. Alam nyo, may isang taong gumawa niyan. Favorite ko na namatay na, si Charles Stanley. Ginawa niya yan. Sinabi ng Diyos. Meron siyang isang building na pinagpe-pray na maging church nila that time. Tapos alam nyo, ang nangyari, pinaikot siya ng Diyos dun around that building. Parang kagaya nito. Tapos, sa huling araw, sabi niya, ibenta mo yung lahat ng camera mo. Si Charles Stanley ay photographer. Baka hindi nyo nalalaman. At magaling na photographer. Ang mga gamit niyan ay yung mga mamahalin. Yung mga gamit ni Stanley sa photography niya, mamahalin. Tapos, nung after niyang mag-iikot, sabi niya,
ibenta mo yung camera mo. Naku, yung 7 ikot, nagawa daw niya yun. Pero yung ibebenta yung camera, parang bakit naman ganun? Ba't yun pa? Bakit yun pa? Sabi ganun. Tapos alam nyo, para rin siyang yung kagaya nung sa atin no, na ganyan-ganyan tayo lahat. Chip-in ng lahat para mabuo. Alam mo, meron nga daw isang kinukwento niya, sa share niya, meron daw dong mag-asawa, ang ibinigay yung wedding ring. Hindi raw niya tinanggap. Sabi niya ganon. Pero sabi nung mag-asawa, hindi naman yan ang dahilan kung ba't kami matibay. Kasi sing-sing lang yan. E di sabi niya, kung ito ngang babaeng to, kayang ibigay yung wedding ring niya, bakit hindi ko kayang ibigay yung camera ko? Alam niyo, binenta niya. Binenta niya yung camera niya. Nabuo daw lahat yun. Nabili nila yung church. Alam niyo, after a month or so, kung matandaan ko ilan yung panahon, alam niyo ba, may nag-ring sa doorbell niya. Paglabas niya, walang tao. Nakita lang niya, box. Pagbukas niya, alam niyo kung ano yung nandun? Yung camera niya na binenta niya. Hanggang namatay siya, hindi raw niya alam kung sino yung nagbalik. Kasi binenta niya na yun eh. Siguro binili nung uli o kung sino man. Hanggang ngayon daw, kasi wala rin daw siyang nakitang tao na nag-deliver. Kasi may nag-doorbell. Pagbukas niya, walang tao doon. Box lang ang nandun. Pwede ding si Lord yun, di ba? Na nagdala, yun. Binalik sa kanya, mga kapatid. So, nakakamangha ang kayang gawin ng pagsunod lamang. Nang hindi ka nag-a-alter ng plano ng Diyos at kung ano ang kayang gawin, mga kapatid, ng pananampalataya, yung pag-exercise ng pananampalataya natin. Kasi alam mo, actually may ginawa rin naman sila, pero hindi dahil doon kaya nangyari yon. Yung there was an ark there. Pagka meron tayong mga muog, sabi nung iba, nung nakaraan may mga Red Sea tayo, di ba? Now, ano ang walls of Jericho mo? Pag may mga muog tayo sa buhay natin, gawin lang natin ang pagsunod na ginawa ng mga Israelita rito. Unang-una, alam nyo mga kapatid, nakita nyo po ba? Notice 3 things na involved dito sa coming down of the walls. Para yung mga muog sa buhay natin, unang-una, there was the Ark of the Covenant. It symbolizes the presence of God. Kapag ka walang presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi ba mo maguguho yung muog na yan sa buhay mo. You need the presence of God to be involved in your situation. Maraming mga muog sa buhay natin hindi maguho kasi ikot tayo ng ikot, gawa ng pamamaraan without consulting the Lord. Nasaan ang presence ni Lord doon? Wala. So napaka-importante ng presensya ng Diyos para yung muog sa buhay mo ay maguho. Pangalawa, they march around the city. It pictures the great commandment. Yung preach the gospel. In all the world, the Great Commission. Thank you, Bong. Nire-represent po nito yung marching around the city ng Great Commission. Kinocommand tayo to go into all the world and preach the gospel. Ilan po sa atin ngayon na, ilang years na tayo sa anniversary natin? 43 years, pero hindi pa nakasama sa outreach kahit isang beses. Hindi pa nakita yung mga gawain ng Diyos sa maraming lugar. Ang tagal-tagal na kay Lord. Baka mamaya, hanggang ngayon, hindi mo pa napipreachan yung kamag-anak mo, hindi mo pa nasabihan ng Word of God. Kasama yun. Presence of God. Preaching the gospel in the whole world para yung muog natin ay gumuho. Pangatlo, there was the preach blowing the trumpets. Anong sinisimbolize nun? It symbolizes the preaching of God's word.
Huwag pong maging dahilan ang kahit anong bagay para po ikaw ay hindi makapag-preach. Huwag po tayong parang jukebox na kailangan panghulugan ng 5 para tumugtog. 5, wala palang 5. 25 pala ang jukebox. Oo, minsan kailangan mo pang hulugan para tumugtog. Dapat ang lahat ng Kristiyano, hindi lang po kaming mga manggagawa. Tayo rin po mga kapatid, dapat nga hindi tayo mapigilan eh. Kahit nga sinong kausap mo, dapat hindi mapigilan yung salita mo na i-share ang Diyos. Yun lang, kailangan din po yun. Kaya kung may mga muog ka sa buhay mo na hindi pa gumuguho hanggang ngayon, tignan po natin ito. And then, the people shouted with a great shout. It symbolizes the witnessing of all the believers. Gawin natin to mga kapatid para gumuho po yung mga muog sa buhay natin. Pwede nating apply yan sa buhay natin. Pwede rin nating i-apply yan sa mga kamag-anak natin na napakahirap sharean ng Word of God, na napakahirap dalin sa kay Lord. Alam niyo ba mga kapatid na si Charles Spurgeon ay nagpastor ng kanyang first church while he is still a teenager? Teenager pa lang siya, mga kapatid. Alam niyo po ba na sa autobiography niya, ang sabi po doon na noon daw, after a short time lamang ng ministry niya sa isang small town, there was a point na tuwing gabi daw, wala ka raw bahay na dadaanan ng hindi kumakanta. Doon sa town na yun. Ganon siya talagang ginamit ng Diyos, mga kapatid. So, even us can knock down walls built by sometimes ourselves, o kaya walls built by the enemies para hindi ka makasulong, or sometimes walls built by others para ihinder yung gawain mo kay Lord. Even you, mga kapatid, even you na nasa bahay, all of us can knock down walls. If we, unang-una sabi doon, have faith that obeys without changing His plans, if we have faith to obey without complaining and murmuring, and if we have faith to obey without taking matters into our own hands. Ilusyon lang po yun na magaling tayo. That's all it is, illusion. Pero ang Diyos ay reality. Kaya niyang i-knockdown yan at hindi lang basta igugupo, kung hindi, kaya niyang pulbusin. Kaya niyang pulbusin ng mga muog. Anong muog meron ka ngayon, kapatid? Gawin mo tong lahat ng to at i-involve mo ang lahat ng mga sinabi doon sa buhay mo. The presence of God, witnessing, preaching, involve mo lahat sa buhay mo yon at mapupulbos anumang walls of Jericho na meron ka ngayon. Amen. Thank you, Lord. Sakto ko Happy birthday, Sister Carmela Tison, ang ating vlogger na kapatid. Sister Carmela Tison, Sister Nelita Gonzalez, Brother Nico Kawilan, Sister Ayet Musni. Palagi ko kapampangan si Sister. Musni ba? Tama? O Musni ang kapampangan. Brother Angkor Sotomango, happy birthday po. Sister Malia, si Malia, nakamukha ni Ina. Sister Malia Bacani and Sister Carlin Gelido. Happy anniversary po kay Brother Ato and Sister Arlene Bautista. Yan.
happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Most High shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Ayan. Happy birthday and happy anniversary. Okay, again po, bago tayo magwakas, ang ating anniversary ng Baguio is August 24. The City Lights Hotel. Everyone is invited, but everyone is invited also to pay for the food. Ayan. Full payment daw po is needed upon reservation. Pwede tayong makipag-coordinate kay Sister Fritz. Details po ay nakapost na sa ating FB page. Yan, thank you Lord. At, syempre, get ready na po para sa ating anniversary sa October. Yan. Thank you Lord, mga kapatid. At narito na po ang ating repeat new song of the week. Our God, Come Holy Spirit. Sabi ko nga repeat new song of the week, Come Holy Spirit. Kay Sister Mila Santarinala. God bless you all, mga kapatid!